mundo po ng dubbing, malaki yung papel na ginagampanan ng mga voice artists para maging mas makulay ang bawat serye o pelikula. Ngayong umaga po ay kikilalanin natin ang boses ng nasa likod ng The Amazing Digital Circus na sina JJ De Los Santos, Janine Santos at Ralph Ernest Francia na siyang mga taong nagbibigay buhay sa mga karakter ng nasabing serye kasama ang kanilang dubbing director na si Sir Pocholo De Leon. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Welcome back. Good morning. Good morning, po. Great day. Great day. Well, kay Director Pocholo muna tayo. Let's talk about itong animated series na The Amazing Digital Circus. Tungkol saan itong seryeng ito? Yes, great day, Sir Audrey. At itong programang ito, actually ito yung pinakabago at independent animation under Glitch Productions. Ito ay isang American and Australian production, no? Kasi ito nauuso na ngayon yung mga independent animation na hindi napapansin for the longest time. Kasi yung mga gumagawa dati ng mga animation, yung mga malalaking production house. Kasi kung hindi ka malaking production house, hindi ka makakagawa. And thanks to technology, thanks to the advent of technology, nagagawa na ito ngayon na available na yung mga facility, ngayon yung mga programs na ginagamit nila for 2D and 3D animation. At ito yun nga, yung The Amazing Digital Circus. Isa lang to sa mga iba't ibang programa na ginagawa rin namin at isa doon yung Murder Drones. Alright. Pero alam mo, may mga maliliit kasi akong pamangkin, Pocholo. Medyo talagang ang daming views, million views. Tinatangkilik ng mga bata yung mga ganitong klase ng digital shows, So, tanungin natin yung mga talents, So, ano yung mga karakter na ginagampanan nyo dito at paano nyo nai-embody yung karakter para sa isang dubbing role? Ayan. Hello po ulit. Ako po si JJ De Los Santos, also known as the Energy Voice. And ako po yung boses po ni Kinger para sa The Amazing Digital Circus. Marahil po, yung mga viewers po natin nagtataka kung ano ba yung ginagawa namin for this series. Ang ginagawa po namin ay tinatawag na dubbing. Ang dubbing po ay art ng paglalapat ng boses in two particular reasons po. Una, para mapalinaw yung boses ng mga characters. And pangalawa po, to translate yung sinasabi po ng character into different language. Ang ginawa po namin dito is translation. And unang-una po sa mga dapat po namin binabantayan dito, ay kapag nagdadub ka, kailangan yung iyong tono ay normal lang. When we say normal tone, parang conversational lang. Yung pagsasalita mo, hindi siya tunog nagbabasa. May tendency po kasi, lalo na kapag medyo bago ka pa lang in the dubbing world po, ang ginagawa kasi ay tinatawag na sing-song. Ang sing-song po ay parang tono na kung saan tunog nagbabasa ka, at parang nagtutunog voice over ka. Tama. Katulad po nito. Ito po ang ginagawa ng mga nagsisingsong. Kaya po, hindi po siya nagtutunog normal. Siguro po, kaya po kami nabantayan ng maayos to execute na kailangan ang mga characters dito sa series na ito ay maging parang yun talaga yung original sa Tagalog. Para makakonect dun sa mga viewers, lalo na yung mga bata. Opo, lalong-lalo na, napakarami po pala mga fans ng The Amazing Digital Circus dito sa Pilipinas na na-catch yung attention na, meron palang Tagalog dub po nito. Kaya po, siguro yun po yung isa sa mga naging impact, kaya mas dumami po yung mga fans po nila. Well, importante na merong Tagalog version dahil kagaya lang ng mga pamangkin ko yung lengguwahe na ng Western culture yung na-adapt nila. Actually, tama yan, sir, no? Kasi kailangan i-localize para mas maintindihan ng nakararami. Itong The Amazing Digital Circus, they have more than 10 languages. So, isa lang ang Filipino doon. Pero tayo din ang pinakamaraming audience. Almost half ng 110 million views ay mga Pilipino. Pinoy. Pero importante kasi para hindi rin malimutan yung sarili nating lengguwahe. Kailangan na idadab din sa Tagalog para naunawaan pa rin ng susunod na generation yung tamang pagsasalita ng wikang Pilipino. Ma'am Janine, ano po ang inyong karakter dito? Great day po, Sir Audrey and mga ka-RSP. Ako po si Janine Santos Rocco, also known as the Golden Voice. At ang mga role na ginampanan ko sa The Amazing Digital Circus ay si Pomni, si Ragatha, at si Bubble. So, paano ko naman po na-embody itong mga characters na ito? Before I started na mag-dub po, hiningi ko muna yung kopya ng pilot episode para mapanood ko beforehand sa bahay. I think it's important po na the voice actor actually
tries to internalize yung character. Although in a usual setting po ng mga dubbers, sumasalang po kami ng diretso. Pero for this specific project, since ang ganda rin po talaga ng storyline and tatlong characters po yung piniplay ko, I decided to find out yung background story nila. Really listen in din po dun sa ginawang voice acting nung English character and try to find yung mga nuances niya para mai-adapt ko din po sa Tagalog. Kasi ang mga viewers din po natin, pag napanood nila yung English, minsan hinahanap din po nila yung tunog na parang kahit tinagalog mo siya, mararamdaman pa rin nila na yung same reactions na kukuha din ng Tagalog na voice actor. So kasama din po yun. And aside from that, I try to forget na ako si Janine Santos. I really embodied the character Ikaw na talaga yung dinadub ko. character. Yes, opo. Like, really get lost in the moment ng character dun sa scene para mas authentic po siya and really dig deep sa mga experiences ko. Kung may mga same experience ako na pinoportray ng character dun sa scene, tinatry ko talaga siyang i-visualize para lumabas yung totoong emotions. Very nice, ano? Basta importante makakabalik ka sa pagiging Janine. Yes po, pagkatapos. importante po yun. Well, naalala ko yung sinabi mo kanina, sing-song. Yung hindi pa medyo sanay na mga voice number. Nangyayari rin sa mga reporter minsan yan sa iba't ibang network na kapag medyo bagito pa lang at baguhan pa lang, mararamdaman mong binabasa nila yung script at hindi pa masyadong natural. Ito yung sing-song na tinatawag. Pero kayo, sir, paano nyo naman pinaghahandaan na namnamin yung character para mabigyan buhay yung mga cartoons dito? Ako po si Ralph Ernest Francia and ginampanan ko po yung role ni Kane, which is yung ringleader, yung ringmaster dun po sa circus. Ang kinaganda po ng character ni Kane is kung growing up in the 90s, nauso po kasi yung home TV shopping. Now with home TV shopping, nandun yung mga marinig na, but wait, there's more. If you call now, you won't get not one, not two, but 3 sets of knives. So, nung pinakinggan ko po siya, parang 90s na home TV shopping po yung tono niya. And then, parang pinagdaruan na lang na nung pinakinggan ko po yung original na audio, it sounded just as the same. Kaya nung nilapat po namin yung Tagalog, ganun na lang din yung in-apply namin, which is nakakatuwang pakinggan. Galing, ano? Sa boses pa lang nila, alam mo na mga voice talents. Pero may mga misconception nga eh. Actually, sir, we don't call ourselves voice talents. We are creative voicers. Creative voicers. Yun na pala yung mga terminology Oo, ngayon. bago na ngayon kasi old school na yung mga dubber, voice talent. Ngayon, exclusive for creative voices, yung creative voicers. Ang laki na ng pinagbago ng entertainment din ng mga kabataan. Yes. Kasi tayo, laking batibot tayo Ay, ng araw. oo. Actually, nagbatibot pa ako, sir. Nagbatibot ka pa ba? Oo, isa ako sa mga nagboses yung, sabi ko ipakikita na sa atin ng dalawang mahiwagang kamay. Sabi Yan. ko na, bata pa ako, napapakinggan ko rin yung boses mo eh. Yan, mga ganun. Batang batibot Tsaka ako. sa siniskwela. Yan. Well, ano naman po yung, director, yung mga common challenges in adapting foreign content to our language? Dagdag ko na rin yung pag-usbong ng mga AI, nagagaya na ngayon yung boses, pero syempre, iba pa rin pag humanize or yung may feelings. Ano? Oh, magandang tanong yan, sir. Kasi ngayon, you can't get away from it. Ang naging problem kasi ngayon, hindi naman problem, but people accepted it na kahit AI yan, ginagamit. But AI don't have emotion. No? Iyon yung lamang namin na sa dubbing, hindi siya na ma-AI basta-basta. Although in the future, we don't know, no? Kasi, but the good thing, kami rin yung nag-adapt. 5 years ago, nag-AI na rin kami. And also, some of my dating students, they become the voice of AI na ginagamit. The good thing about AI din, ito ang tanging weapon mo rin para ma-neutralize mo rin yung mga talents. Kasi one day, we don't know. It's like computer na patuloy na nagbabago, but you have to adapt and use it. Hindi naman siya tao eh, walang ugaling masama yan. 'Di ba? Ito ay isang kumbaga tool na dapat i-adapt mo or else ikaw naman ang kakaproblema. Well, pero yung nagko-control nun, medyo may kapangyarihan sila na gagamitin niya. Tayo rin kasi yung nagko-control mga tao pa rin. yung user din, no? At ang kagandahan ngayon sa dubbing,
kailangan ng totoong tao para bigyan ng emosyon at acting yung karakter. Especially yung ginagawa nila. Okay. May exciting tong industry na to, no? At ngayon, sa mga nanonood sa atin na feeling nila meron din silang voice talent, meron din silang kakayanan na gawin yung mga ginagawa nila. Ano bang pinaka-advice mo? Unang-una sa lahat, mag-join sila sa Certified Voice Artist Program. Ayan. Kasi mga students ko sila, Sir Audrey. Mga CVAP, mga students sila na napili ko dahil una-una, mabuting tao. Yan ang unang-unang ano ko eh. Pangalawa, hindi pera ang dahilan. Kaya mo to ginagawa ko, hindi passion and purpose at talent, skills, and art yung tingin mo sa voice acting. And they use their voice to create positive change. Again, paano kayo makokontakt ang inyong Ayan, page? visit lang sila sa Certified Voice Artist Program. I-google nyo lang or certifiedvoiceartist.com. And also, hanapin yung Facebook account ko, The Voice Master, Pocholo De Leon Gonzalez. Alright, pero bago tayo magtapos, hindi ka pa nagsasalita, hindi pa ka na, maaari bang ipakilala muna natin si, pangalan niya ba? By the way po, this is a Potpot. Siya po Potpot. ang isang puppet na voice talent. Pero marirealize niya along the way na isa siyang voice artist. Oh. Hi! Hello! Good morning, Potpot. Welcome sa Rise and Shine, Pilipinas! Pwedeng pumalit to sa dati nating puppet. No? So, may talent ka ba, Potpot? Apo, kaya ko po mag-voice over. Kagaya nino, sige, sino yung pwede mong gayahin? Welcome sa Rise and Shine, Pilipinas! Ako ba yun? Ako ba yung ginagaya mo? Pwede. Kayo ata? Pag ako nag-leave, ikaw ang papalit sa akin, ha? Sure! Potpot, alright. Maraming salamat sa pagbabahagi sa amin ng sining at dedikasyon sa likod ng dubbing. Again, nakapanayan po natin si Director Pocholo De Leon at ang kanyang mga voice artists na sina JJ De Los Santos, Mac Florendo, Janice Santos, Ralph Ernest Francia. Ayan. Sir Pocholo, maraming salamat. Maraming salamat. At hope magkita-kita tayo yung mga gusto maging voice artist. Just contact us sa aming Facebook account or visit our website. Again, www.creativevoices.com or certifiedvoiceartist.com.